Aray! Napahawak si Aling Rosa sa kamay niya habang patuloy ang pagkuskos sa damit. Pula na ang balat. May sariwang sugat pa na kumerot sa bawat galaw. Nay, tama na po, sabi ni Tilly. Pilit pinipigil ang kamay nito. Hindi pwede. Wala tayong kakainin mamaya. Sagot niya kahit nanginginig na. Bigla namang tumunog ang lumang cellphone sa mesa. Napatigil silang dalawa. Tilly, para sa'yo yata, sabi ng nanay niya. Dahan-dahan namang sinagot ni Tilly ang tawag. Hello? Ilang segundo siyang natahimik. Po? Ako po yun? Napatingin siya sa nanay niya. Nanlaki ang mata. Nay, mukhang magbabago na po ang buhay natin. Hello mga ka-Ate Jane! Welcome back to the channel! Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuting kalagayan ang lahat sa atin. Welcome back! Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong gabi. At meron na naman tayong panibagong kwento ngayon. Ito ay tungkol sa mag-ina. Ang nanay ay labandera at may pinag-aaral siyang anak. Ang ganda ng simula, ano? Mukhang may magbabago daw ng buhay nila. Sabay-sabay nating tuklasin kung paano magbabago ang buhay ng ating mga bida sa kwentang ito. Ready na kayo? Tara, magsimula na tayo. Maagang-maaga pa lamang ay gising na si Aling Rosa. Hindi pa sumisikat ang araw. Ngunit ang tunog ng umaagos na ilog ay tila tumatawag na sa kanya. Isang paalala na hindi pwedeng magpahinga ang kahirapan. Sa loob ng maliit nilang kubo na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy, tahimik na nakahiga si Tilly. Mahimbing pa ang tulog ng batang lalaki. Yakap ang manipis na kumot na halos wala ng init. Marahang hinaplos ni Aling Rosa ang buhok ng anak. Matulog ka pa anak, bulong niya. Pero sa loob ng puso niya, alam niyang ilang oras na lang ay gigising na rin si Tilly sa gutom at wala pa silang almusal. Huminga siya ng malalim, tsaka kinuha ang kanyang lumang batya, sabong panlaba at ilang damit na ipinagkatiwala sa kanya ng mga kapitbahay. Ito ang kanyang kabuhayan, ang maglabas sa ilog. Wala siyang ibang paraan. Pagdating sa ilog, malamig ang hangin na tila mas malamig pa ang tubig na sumasalubong sa kanyang mga paa. Ngunit sanay na si Aling Rosa. Araw-araw na itong laban. Lumuhod siya sa isang malaking bato. Inilatag ang mga damit at nagsimulang magkusot. 1, 2, 3. Paulit-ulit. Parang buhay niya. Habang kinukusot ang isang maruming polo, napatingin siya sa langit. Madilim pa rin. Ngunit may mga ulap na tila nagbabadya ng paparating na ulan. Huwag naman sana, bulong niya. Ngunit parang hindi siya dininig ng langit. Ilang sandali pa, nagsimulang pumatak ang ulan. Mahina lamang noong una, hanggang sa lumakas, at lalo pang lumakas. Hindi pwedeng tumigil, bulong niya sa sarili. Kung titigil siya, wala silang kakainin mamaya. Kahit basang-basa na ang kanyang damit, kahit nanginginig na sa lamig ang kanyang katawan, patuloy siyang nagkusot. Ang tubig sa ilog ay unti-unting lumalakas ang agos, unti-unting tumataas, hanggang sa maramdaman niya ang lakas nito sa kanyang mga paa. Biglang dumulas ang kanyang paa sa madulas na bato. Ah! Napasigaw si Aling Rosa nang mawalan siya ng balanse. Sandaling nagdilim ang kanyang paningin habang ang katawan niya naman ay muntik nang matangay ng malakas na agos ng ilog. Diyos ko! Sigaw niya habang pilit kumakapit sa malaking bato. Malakas ang agos. Parang hinihila siya. Parang gusto siyang kunin. Ngunit buong lakas siyang kumapit. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi pa. Hindi habang may anak siyang umaasa sa kanya. Unti-unti niyang naibalik ang sarili sa pwesto. Hinihingal, nanginginig at basang-basa. Napaupo siya sa bato, hawak ang dibdib. Para sa'yo, Tilly. Mahina niyang sabi.
Sa kubo, nagising naman si Tilly dahil sa lakas ng ulan. Nanay, tawag niya. Ngunit walang sumagot. Bumangon siya, kinusot ang kanyang mga mata at lumapit sa pintuan. Pagbukas niya ay sinalubong siya ng malamig na hangin at malakas na ulan. Nanay, alam niya na kung nasaan ito. Sa ilog, palagi. Makalipas ang ilang oras ay umuwi si Aling Rosa, dalang isang maliit na supot ng bigas at ilang perasong tuyo. Basang-basa pa rin siya, namumutla. Ngunit, pilit nang umiti nang makita si Tilly. Nay! Takbo ng bata. Magluluto na ako, sabi niya at pilit tinatagong panginginig ng kanyang katawan. Nay, basa ka po, sabi ni Tilly, nag-aalala. Ayos lang ako anak, sagot niya. Ngunit ang totoo, hindi siya ayos. Habang kumakain sila ng simpleng almusal, kanin at tuyo, tahimik si Tilly. May iniisip. May gustong itanong. Matagal na. At ngayon parang hindi niya kayang pigilan. Nay, mahinang tawag niya. Oh, anak, sagot ni Aling Rosa habang kumakain. Sandali namang nag-atubili si Tilly. Nasaan po bang tatay ko, Nay? Biglang tumigil ang lahat. Ang kutsara ni Aling Rosa ay nananatiling nakahinto sa ere. Ang ulan sa labas ay parang lalong lumakas. At ang hangin, tila naging mas mabigat. Hindi sumagot si Aling Rosa. Hindi agad. Unti-unti niyang ibinaba ang kutsara at dahan-dahang tumingin sa anak. May lungkot sa kanyang mga mata. May sakit, may alaala na pilit niyang tinatago. Tilly, mahina niyang sabi. Ngunit hindi niya na ituloy. Hindi niya kaya, hindi pa. Hindi kailanman. Bakit po? Tanong ni Tilly na inosente. Tahimik. Napakatahimik. Hanggang sa, wala na siya anak. Isang simpleng sagot, ngunit puno ng bigat. Patay na po ba siya? Tanong ni Tilly. Sandali namang napapikit si Aling Rosa. Parang gano'n na nga. Sagot niya na pilit pinigilan ng luha. Hindi na nagtanong si Tilly. Ngunit sa kanyang murang isip, may mga tanong na hindi nasagot. Mga tanong na mananatili. Kinagabihan, habang si Tilly ay natutulog pa, nakaupo si Aling Rosa sa gilid ng kama. Tinitingnan ng anak. Mahimbing. Walang kaalam-alam sa katotohanan. Patawad anak. Bulong niya. Dahan-dahan namang tumulo ang kanyang luha. Hindi ko pa kayang sabihin. Sa labas ay patuloy ang ulan. Sa loob ng kubo, patuloy ang laban. At sa puso ng isang ina, isang lihim ang patuloy na tinatago. Para sa kanyang anak, para sa kinabukasan, para sa pangarap na hindi pa nagsisimula. Ngunit pilit niyang ipinaglalaban. Maagang nagising si Tilly. Kahit hindi pa tumitilaok ng maayos ang manok sa kapitbahay. Nakahiga siya sa banig at nakatitig sa bubong na langyero na may maliit na butas sa gilid. May mahinang liwanag na pumapasok mula sa siwang ng dingding. Amoy niya ang lumang damit na nakasampay sa isang sulok at ang usok ng kahoy na panggatong na naiwan mula kagabi. Paglingon niya sa tabi, nakita niya ang nanay niyang si Aling Rosa na nakaupo sa may lutuan. Nakayuko ito habang hinihipa ng mahinang apoy sa ilalim ng kaldero. Paminsan-minsan ay umuubo ito at pinupunasan ng ilong gamit ang likod ng kamay. Gising ka na pala anak, sabi ni Aling Rosa nang hindi lumilingon. Opo, Nay. May lugaw ako. Konti lang pero mainit pa. Bumangon si Tilly at lumapit sa maliit na lang mesa. Yero ang bubong, kawayan ng dingding at lupa ang sahig. Nakasanayan niya na iyon. Pero habang nakatingin siya sa manipis na lugaw, sa mangkok niya ay hindi niya maiwasang isipin ang mga kaklase niyang may baong tinapay, itlog o minsan hotdog pa. Tahimik siyang kumain. Maya-maya, nagsalita ang nanay niya. Tilly, pumasok ka ng maaga ngayon ha? Sabi mo may project kayo. Napatigil siya sa pagsubo. Opo, magkano nga ulit ang kailangan? Hindi agad nakasagot si Tilly.
Pinagmasdan niya muna ang nanay niya. Namumutla ito. Medyo namamasa ang noo kahit malamig ang umaga. Halatang pagod na naman mula sa paglalaba kahapon. 200 po. Mahina niyang sagot. Saglit na natahimik si Aling Rosa. Hindi ito tumingin sa kanya. Hinahalo lang nito ang natitirang lugaw sa kaldero. Parang may iniisip. Anak, wala pa ngayon eh. Okay lang po, Nay. Mabilis siyang sagot kahit bumigat agad ang pakiramdam niya. Baka mamaya makasingil ako sa pinaglaban ko kahapon. Susunod ako sa school mo kapag meron na. Tumango si Tilly kahit alam niyang mahirap umasa. Sa baryo nila, hindi lahat agad nagbabayad. Minsan, inaabot pa ng ilang araw bago maibigay ang bayad sa paglalaban ng nanay niya. Nag-aayos siya ng uniforme. Planchado sana iyon, dati. Pero ngayon ay gusot na rin at numipis na ang tela sa may siko. Sinuot niya ang bag niyang luma, tsaka lumabas ang bahay. Mabasa-basa pa ang daan mula sa ulan ng gabing yon. May amoy ng putik sa paligid at ng basang damo. Sa gilid ng daan may mga batang nagtatakbuhan na nakatsinelas lang. May ilan ding nanay na nagwawalis ng bakuran. Habang naglalakad si Tilly, hawak niyang mahigpit ang strap ng bag niya. Hindi siya mapakali. Paulit-ulit niyang iniisip ang project. Pagdating niya sa classroom, maingay na ang mga kaklase niya. May ilan na nagtatawanan sa likod. May nagkukwentuhan tungkol sa paborito nilang artista. At may grupo sa unahan na inilalabas ng mga gamit nila para sa project. Guys, dala niyo na ba? Tanong ng teacher nilang si Ma'am Lorna pagpasok nito. Opo, ma'am! Sabay-sabay na sagot naman ng kaklase. Ilabas na ninyo sa harap. Tatawagin ko isa-isang mga hindi pa nagpapasa. Parang lalo pang bumilis ang tibok ng puso ni Tilly. Isa-isang lumapit ang mga kaklase niya. May kartolina, colored paper, glue, printed pictures, at may iba pang nakalagay sa malinis na envelope. Tumingin si Tilly sa bag niya. Notebook lang, lapis, at lumang libro ang laman. Tilly? Tawag na ma'am. Dahan-dahan siyang tumayo. Nasaan ang project mo? Ma'am, natuyo ang lalamunan niya. Wala pa po. Napatingin ng ilang kaklase sa kanya. Bakit? Hindi pa po kompleto ang gamit. Nakita niyang bahagyang nagbagong mukha ni Ma'am Lorna. Hindi naman galit pero halatang nadismaya. Tilly, nung 1 linggo ko pa to sinabi Mahalaga to sa grade mo. Opo ma'am, alam ko po. Pasensya na po. Umupo ka na muna, mamaya kausapin kita. Pagkaupo niya, hindi na siya makatingin sa paligid. Ramdam niyang may mga matang nakatingin sa kanya. May bulungan sa likod. Pilit siyang nakikinig sa lesson, pero buo na ang hiya niya sa dibdib niya. Nang recess, halos lahat ng kaklase niya ay lumabas. Ang iba ay bumili ng pagkain. Ang iba ay naglaro sa bakuran. Si Tilly naiwan sa loob ng classroom. Umupo siya sa pinakadulong bahagi, sa may bintana. Mula roon tanaw niya ang maalikabok na court. Ang bandila na mahinang galaw dahil halos walang hangin. At ang tindahan sa tapat ng gate na dinaragsa ng mga estudyante. Inilabas niya ang panyo niya at pinunas ang mata. Pero hindi sapat iyon. Unti-unti nang pumatak ang luha niya. Tahimik lang siya sa gilid, pilit na pinipigilan ng paghikbi. Ayaw niyang may makakita. Nakakahiya na nga sa harap ng teacher. Ayaw pa niyang mas lumala. Hindi ka ba sasabay? Tanong ng boses mula sa pinto. Mabilis siyang pinahid ang luha at tumingala. Si Mara iyon. Isa sa kaklase niyang tahimik din. Hindi, dito lang ako. Lumapit si Mara ng konti pero hindi tuluyang pumasok. Ayos ka lang? Tumango si Tilly kahit halatang hindi. At bago pa siya makasagot, may 3 estudyante na dumaan sa labas ng bintana. Narinig niya ang usapan nila dahil malakas ang boses ng isa. Si Tilly wala na namang project. Totoo ba? Ano pa bang aasahan mo ay anak lang naman ng labandera? Natawa ang isa.
Parang may humigpit agad sa lalamunan ni Tilly. Hindi siya gumalaw, hindi siya lumingon. Nakatitig lang siya sa lumang armchair sa harap niya. Pero ramdam niya ang init ng mukha niya sa hiya. Kahit si Mara ay natahimik. Sobra naman sila. Mahinang sabi ni Mara. Hindi na sumagot si Tilly. Mas masakit pala kapag totoo ang naririnig mo, pero ayaw mong tanggapin. Oo, anak siya ng labandera. Oo, kapos sila. Pero bakit kailangan ganun ang tingin sa kanya? Para bang wala na siyang kayang marating dahil lang sa trabaho ng nanay niya. Pagkatapos ng recess, pinilit niyang pumasok ulit sa klase na parang walang nangyari. Pero sa bawat tawa sa likod, pakiramdam niya siyang pinagtatawanan. Sa bawat linggo ng kaklase niya, pakiramdam niya siyang pinag-uusapan. Pag uwi niya, mainit pa ang araw pero maputik pa rin ang daan. Mabagal ang lakad niya. Mabigat ang bag niya kahit kakaunti lang laman noon. Nasa isip pa rin niya ang narinig niya. Pagsapit niya sa bahay, agad niyang napansin na walang usok sa lutuan. Nay, tawag niya ngunit walang sagot. Pumasok siya at nakita niya ang nanay niyang nakahiga sa banig. Namumula ang mata nito at halatang nilalagnat. May basang bimpo sa noo pero tuyo na iyon. Nay, mabilis siyang lumapit. May sakit po kayo? Ngumiti pa si Aling Rosa kahit hirap. Konti lang to. Hinawakan ni Tilly ang noo nito. Mainit. Ang init niyo po. Lilipas din to. Sabi niyo susunod kayo sa school. Hindi ako nakaalis, anak. Suminghot si Aling Rosa at bahagyang umubo. Pero babangon ako. Mamaya ha. May labada pa sa kapitbahay. Agad naman na umiling si Tilly. Huwag na po. Anak, kailangan. May sakit po kayo, nanay. Mas kailangan natin ng pambili ng bigas. Dahan-dahang umupo si Aling Rosa at inabot ang dingding para alalayan ang sarili. Kita ni Tilly ang panginginig ng kamay nito. Halos hindi pa nga makatayo ng maayos. Nay, ako na lang po. Huwag, mag-aral ka. Malambot ang boses nito pero buo. Ikaw ang pag-asa natin. Napatigil si Tilly. Pag-asa. Madalas sabihin iyon ng nanay niya, pero iba ang bigat noon ngayon. Kita niya mismo kung gaano itong nangihina. Pero ang iniisip pa rin ito ay ang pag-aaral niya. Maya-maya ay tumayo si Aling Rosa. Mabagal, nakahawak sa gilid ng mesa. Kinuha nitong batsa sa may pintuan. Nang mabuhat nito iyon, napangiwi ito sa sakit ng katawan. Lumapit si Tilly at hinawakan ng batsa. Nahitama na po. Tilly, mahinang boses ang nanay niya. Konting tiis pa, makakatapos ka rin. Hindi na nakapagsalita si Tilly. Habang pinanonood niya ang nanay niyang lumabas ng bahay kahit nilalagnat, may amoy ng basang damit at sabon na naiwan sa loob ng kubo. Sa labas, unti-unting kumukulimlim ulit ang langit. Humahangin na naman. Ang mga puno ng saging sa gilid ay marahang gumagalaw at ang putik sa daraanan ay siguradong lalambot na naman kapag umulan. Nakatayo lamang si Tilly sa may pinto. Masakit pa rin ang naririnig niya sa school. Masakit pa rin ang kahihiyan nang wala siyang project. Pero sa sandaling iyon, mas malinaw ang isang bagay sa isip niya. Hindi pwedeng dito lang matatapos ang buhay nila. Hindi pwedeng habang buhay na lang maglalaba ang nanay niya hanggang sa bumigay ang katawan nito. Pinisil niya ang strap ng bag niya at tumingin sa daang dalakaran ng nanay niya. Sa unang pagkakataon noong araw na yon, kahit mabigat ang dibdib niya, may buo nang tumatayong pangarap sa isip niya. Mag-aaral siya, magtitiis siya, at balang araw, iaahon niya ang nanay niya sa buhay na ito. Ang daming bumabalik na memories dito sa chapter na to. Yung mga paglaba sa ilog, pagluto gamit yung ihip sa kalan, yung mga sinaunang way ng pagsasaing or pagluluto sa kusina sa probinsya. Na-experience ko din yan. Kayo, na-experience nyo din ba yon? Patuloy tayo. Maagang nagising si Tilly nang marinig niyang mahinang pag-ubo ng nanay niya sa may lutuan.
Madilim pa ang loob ng kubo. Ang liwanag lang ay galing sa manipis na sinag ng umaga na pumapasok sa siwang ng dingding. Nakaupo si Aling Rosa sa bangkito, hawak ang isang lumang tasa ng mainit na tubig. Kita agad ni Tilly na namumutla ito. May itim na bilog sa ilalim ng mga mata nito at mabagal ang kilos. Nay, hindi pa po ba kayo magpapahinga? Tanong ni Tilly habang bumabangon mula sa banig. Lumingon si Aling Rosa at pinilit ng umiti. Nagpahinga na ako kagabi. Pero halatang hindi iyon totoo. Kahit sa simpleng pag-angat ng kamay para ilapag ang tasa, hirap ito. Lumapit si Tilly at hinawakan ng noo ng nanay niya. Mainit pa rin. May lagnat pa po kayo. Konti na lang, sagot nito. Mawawala rin ito. Umupo si Tilly sa tabi niya. Naaamoy niya ang halo-halong amoy ng pinakuloang tubig, lumang kahoy ng dingding at basang damit na nakasampay sa isang sulok. Hindi pa tuluyang natutuyo ang mga labadang inuwi ng nanay niya kahapon. Nay, wag na muna kayong maglaba ngayon, sabi niya. Anong ipambabayad natin sa tuition mo? Diretsong tanong ni Aling Rosa. Tahimik si Tilly. Hindi na siya bata para hindi maintindihan ang salitang tuition. Ilang araw na rin paulit-ulit iyon sa usapan nila. May kailangan ng bayaran sa school. At kahit hindi malaking halaga para sa iba, para sa kanila ay napakalaki na noon. Nay, pwede pa naman po siguro ako makiusap sa advisor ko. Umiling si Aling Rosa. Ayoko na lagi ka nakikiusap. Nag-aaral ka ng mabuti. Dapat hindi ka napapahiya dahil lang wala tayong maibayad sa oras. Tumayo ito at inabot ang batsa sa may pinto. Mabilis na tumayo si Tilly para alalayan siya. Nay, ako na lang pong magbuhat. Kaya ko pa. Pero nang maiangat ni Aling Rosa ang batsa, napahawak agad ito sa tagiliran. Napapikit ito sandali. Nay, ayos lang, nadulas lang ang kamay ko. Hindi naman naniwala si Tilly pero wala na siyang nagawa. Alam niyang kapag pinigilan pa niya ang nanay niya, lalo lang itong magiging matigas ang ulo. Pagkatapos siyang maligo at magbihis para sa school, nakita niyang nakaupo na rin si Aling Rosa sa may pintuan. Pinagsasama-sama ang mga maruruming damit na kukusutin sa ilog mamaya. Minsan ay napapahinto ito sa pag-upo, tapos ipagpapatuloy na naman ang ginagawa. Bago umalis si Tilly, lumapit siya sa nanay niya. Nay, pag-uwi ko po, tutulungan ko kayo. Tumulong ka sa pag-aaral mo, sagot ni Aling Rosa. Yun ang gusto ko. Tumango si Tilly pero mabigat ang loob niya habang naglalakad papunta sa school. Buong araw hindi siya mapakali. Habang nagsusulat sa notebook, sumasagi sa isip niya ang mukha ng nanay niya kaninang umaga. Maputla, hinihingal, pero pilit pa rin kumilos. Sa tuwing maririnig niyang usapan ng mga kaklase niya tungkol sa baon, projects at bayarin, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng sitwasyon nila. Pag-uwi niya ng hapon, nadatnan niyang wala sa bahay ang nanay niya. May iniwang palanggana ng basang labada sa tabi ng pintuan at isang lumang bimpo sa ibabaw ng mesa. Basa pang sahig sa may labas. Marahil dahil may dumaan na ambon. Inilapag niya ang bag niya at mabilis na tumingin sa ilog. Nakita niya roon si Aling Rosa. Nakaluhod sa tabi ng malaking bato. Patuloy na nagkukusot ng damit. Mapula ang mga kamay nito. Kita na kahit malayo, mabagal ang kilos nito kumpara noon. Nay! Tawag ni Tilly paglapit. Napalingon si Aling Rosa. Oh, bakit andito ka na? Uwian na po. Magpahinga ka na sa bahay. Eto, tatapusin ko na lang. Lumapit si Tilly at kinuha ang isang polo sa batsa. Tutulungan ko na po kayo. Hindi na siya napigilan ng nanay niya. Tahimik na silang naglalaban ng magkasama. Malamig ang tubig at may amoy ng sabon na humahalo sa amoy ng ilog at putik. Paminsan-minsan may dumadaan na hangin na may dalang lamig. Tumingin naman si Tilly sa mga kamay ng nanay niya. May maliliit na sugat na naman sa pagitan ng mga daliri. At ang kuko nito ay halos kupasin na sa kabababad sa tubig at sabon. Pagsapit ng gabi, nakauwi rin sila.
Inakala ni Tilly na titigil na ang nanay niya sa pagkilos. Pero pagkatapos nilang kumain ng simpleng tinolang malunggay na halos sabaw lang, tumayo ulit si Aling Rosa. "Saan po kayo pupunta?" tanong ni Tilly. "Marami pang hindi natatapos. Kailangan ko pang banlawan yon para bukas." Madilim na sa labas. Halos wala nang marinig kundi kuliglig at tahol ng aso sa malayo. Sa loob ng bahay, nagsindi si Aling Rosa ng kandila at nilagay yon sa lumang platito sa tabi ng batya. Ang dilaw na ilaw ng kandila ay tumatama sa mukha nito. Lalong halata ang pagod. Ang anino niya ay gumagalaw sa dingding habang paulit-ulit siyang nagbabanlaw ng damit sa isang timba. "Nay, gabi na po. Bukas na lang." "Bukas maaga kukunin to. Kailangan tuyo na to't maayos." Umupo si Tilly sa isang tabi at pinanood ang nanay niya. Naririnig niya ang tunog ng basang damit na pinipiga, ang pagpatak ng tubig sa sahig, at ang mahina ngunit paulit-ulit na pag-ubo nito. Naaamoy niya ang natutunaw na kandila, ang sabon, at ang amoy ng gabi na pumapasok mula sa bintana. Minsan, hinihinaan ng hangin ang apoy ng kandila at halos mamatay. Tinatakpan agad iyon ni Aling Rosa ng palad habang nakayuko. "Nay, matulog na po kayo," sabi ulit ni Tilly. "Konti na lang," sagot nito kahit pareho nilang alam na hindi na konti ang pagod na pasa nito. Kinabukasan, isinama ni Aling Rosa si Tilly sa maliit na butika sa bayan matapos ang klase. Kailangan sana nilang bumili ng gamot dahil hindi pa rin nawawala ang lagnat at ubo nito. Mainit ang panahon at maalikabok ang kalsada. Pagpasok nila sa butika, sumalubong ang malamig na amoy ng aircon, gamot at alkohol. "Nay, bumili na po tayo ng gamot," sabi ni Tilly habang nakatingin sa estante. Tumango si Aling Rosa at lumapit sa tindera. "Ate, magkano po itong para sa ubo at lagnat?" tanong nito. Sinabi ng tindera ang presyo. Napatingin si Tilly sa mukha ng nanay niya. Kita niyang nagkwenta ito sa isip. Mula sa bulsa ng saya, naglabas ito ng ilang nakatiklop na pera at barya. "Tilly," mahina nitong sabi, "magkano pa nga ulit ang kulang sa bayaran mo sa school?" 150 po." Muli itong tumingin sa hawak na pera. Kulang iyon para sa gamot at para sa bayarin. Sige ate, yung mas mura na lang po," sabi ni Aling Rosa. Ma, ito na po yung pinakamura," sagot naman ng tendera. Saglit na natahimik si Aling Rosa. Pagkatapos, ibinalik nito ang perang hawak sa bulsa. Sa susunod na lang po ako bibili." Napakunot ang noon ni Tilly. "Nay, bayaran mo muna natin yung pang-project mo." "Ayoko po, kayo muna. Mauuna muna ang pag-aaral mo." Lumabas sila ng butika na walang dalang gamot. Ramdam ni Tilly ang init ng araw sa balat niya at ang bigat sa dibdib. Habang naglalakad sila papuntang school para iabot ang bayad, napansin na naman niyang mas mabagal maglakad ang nanay niya. Paminsan-minsan, humihinto ito, humihinga ng malalim. Pagkabigay nila ng bayad sa school, ngumiti pa si Aling Rosa sa registrar. "Salamat po." Paglabas nila, sakalang ito napaupo sa isang mahabang semento sa ilalim ng puno ng akasya sa school grounds. Pinaypayan nito ang sarili gamit ang lumang panyo. "Nay, umuwi na lang po tayo." "Oo," sagot nito pero hindi agad tumayo. Kinagabihan, bumuhos ang ulan. Malakas, dinadagundong ang bubong na langyero. Sa loob ng kubo ay nagsiksikan ng amoy ng basang lupa, lumang kahoy, at damit na hindi agad natutuyo. Natutulog na sana si Tilly nang marinig niya ang pagbagsak ng isang batya. Napabangon siya agad. "Nay?" Nakita niya si Aling Rosa sa tabi ng timba. Nakahawak sa gilid ng mesa. Nakayuko ito at parang nahihilo. Tumutulo ang tubig mula sa hawak nitong damit. Ang kandila sa mesa ay kumikislap dahil sa hangin. "Nay!" Mabilis siyang lumapit. "Wala ito.
sabi ni Aling Rosa, pero paos ang boses. Bago pa nito matapos ang sasabihin, biglang nanghina ang tuhod nito. Buti na lang at nasalo agad ni Tilly ang katawan ng nanay niya bago ito tuluyang bumagsak sa sahig. Nay! Nay, tingnan niyo po ako! Mainit ang katawan nito. Nakapikit ito at hinihingal. Nanginginig ang kamay ni Tilly habang inaalalayan siyang mahiga sa banig. Kumuha siya ng isang bimpo at pinunasan ng noon nito. Sa labas, tuloy pa rin ang malakas na ulan. Sa loob ng bahay, ang ilaw ng kandila ay tumatama sa maputlang mukha ng nanay niya. Maya-maya'y dumilat si Aling Rosa. Tilly, bulong nito. Andito lang po ako. Pasensya ka na. Napaluha si Tilly. Huwag po kayong magsalita. Hinawakan ni Aling Rosa ang kamay niya. Mahina na ang kapit nito, pero ramdam ni Tilly ang pagmamahal doon. Basta, mag-aaral ka ha. Hindi na napigilan ni Tilly ang pag-iyak. Habang hawak niya ang kamay ng nanay niya, mas tumatatak sa isip niya ang lahat. Ang kandilang ilaw lang sa gabi. Ang gamot na hindi binili. Ang paglalaba kahit may lagnat. Ang halos pagbagsak nito sa pagod. Sa gabing iyon, malinaw kay Tilly na hindi biro ang lahat ng ginagawa ng nanay niya. Bawat pisong na ibabayad sa school, bawat damit na nalalabhan, bawat gabing puyat at pagod. Lahat galing sa katawan ng isang inang unti-unti nang nangihina. At habang pinagmamasdan niya si Aling Rosa na hirap huminga, pero pilit pa ring lumalaban, nangako siya sa sarili niya. Hindi masasayang ang lahat ng ito. Hindi pwedeng hanggang laba, utang at pagod lang ang buhay ng nanay niya. Balang araw, mababawi niya rin ang lahat ng sakripisyong ito. Maagang nagising si Tilly kahit hindi pa maliwanag ang paligid. Nakahiga siya sa banig at nakatitig sa kisame nilang yero. May mahinang liwanag na pumapasok mula sa butas, sa dingding, at maririnig ang tilaok ng manok sa kapitbahay. Sa tabi niya nakahiga si Aling Rosa. Mahimbing ang tulog nito, pero halata pa rin ang pagod sa muka kahit nakapikit. Hindi agad bumangon si Tilly. May iniisip siya. Ngayong araw ang labas ang resulta ng scholarship na inaplayan niya. Ilang linggo pa niya itong pinaghandaan. Tuwing gabi, kahit mahina ang ilaw ng kandila, nag-aaral siya. Pinagtsatsagaan niyang basahin ang lumang libro. Kahit minsan mahirap intindihin dahil kulang ang pahina, ginamit niya lahat ng natutunan niya sa exam na yon. Pero ngayon, hindi niya alam kung sapat ba iyon. Dahan-dahan siyang bumangon para hindi magising ang nanay niya. Naaamoy niya ang basang damit na nakasampay pa rin sa isang sulok at ang natuyong usok ng kahoy mula sa lutuan. Tahimik lamang ang umaga, pero sa dibdib niya ay parang may kumakatok na kaba. Lumabas siya ng bahay at umupo sa maliit na bangko sa labas. Malamig pa ang hangin at may manipis na hamog sa lupa. Tumingin siya sa daan papuntang school. Papasakay ako? Bulong niya sa sarili. Maya-maya'y narinig niya ang pag-ubo sa loob ng bahay. Lumabas si Aling Rosa. Nakasuot ng lumang damit, hawak ang panyo. Ang aga mo, sabi nito. Opo, Nay. Resulta na ngayon, diba? Tumango si Tilly. Lumapit naman si Aling Rosa at hinawakan ng balikat niya. Kaya mo yan, anak. Alam kong ginawa mo ang best mo. Ngumiti si Tilly kahit hindi nawawala ang kaba. Pagdating niya sa school, mas maaga pa siya kaysa sa karamihan ng estudyante. Bukas na ang gate at may ilang guard na nakatayo sa gilid. May amoy ng basang lupa dahil umambon kagabi. Ang sahig sa loob ay medyo madulas pa at may mga dahon na nahulog mula sa puno ng akasya. Diretso siya sa bulletin board malapit sa office. Wala pa. Wala pang listahan. Huminga siya ng malalim at umupo muna sa isang bench sa gilid. Maya-maya, nagsidatingan na ang mga estudyante. Lumakas ang ingay sa paligid. May nagtatawanan, may nagkakwentuhan, at may mga kagaya niyang naghihintay. Tilly! Tawag ni Mara. Lumapit ito at umupo sa tabi niya.
Kinakabahan ka rin? Oo, sagot ni Tilly. Ako nga din sana makapasa tayo. Hindi na sumagot si Tilly. Nakatitig lang siya sa bulletin board. Maya-maya lumabas ang isang staff mula sa office. May dalang papel. Biglang nagsilapitan ng mga estudyante. Ilalagay na nila! Sigaw ng isa. Tumayo agad si Tilly. Parang biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Idiniket ng staff ang listahan sa bulletin board. Agad naman na nagkagulo ang mga estudyante. Nagunahan silang tumingin. May nagtutulakan, may sumisilip sa gilid. Tabi muna, makikita ako, sabi ng isa. Sumiksik si Tilly sa gitna. Ramdam niya ang siksikan, ang init ng katawan ng mga tao sa paligid, at ang halo-halong amoy ng pawis at pabango. Unti-unti siyang nakalapit sa listahan. Nakatitig siya sa mga pangalan. Mula sa taas, dahan-dahan siyang nagbabasa. Abad, Balmes, Cruz. Hinahanap niya ang pangalan niya. Tilly, wala. Lumapit siya sa gitna ng listahan. Garcia, Lopez, Mendoza, wala pa rin. Naramdaman niyang nanlamig ang kamay niya. Baka, lumipat siya sa ibabang bahagi ng listahan. Reyes, Santos, Villanueva, wala. Hindi niya nakita ang pangalan niya. Unti-unti siyang umatras mula sa siksikan. Parang biglang humina ang tunog sa paligid. Nakikita niya pa rin ang mga kaklase niya nagdiriwang. May mga tumatalon, may sumisigaw sa tuwa. Pasok ako! Ako din! Pero para sa kanya, parang malayo ang lahat. Lumakad siya papunta sa gilid ng hallway. Umupo siya sa isang bangko, hawak ang bag niya. Hindi siya umiyak agad. Nakatitig lang siya sa sahig. Iniisip niya ang lahat ng ginawa niya. Ang pagpupuyat, ang pag-aaral kahit pagod, ang pag-asa ng nanay niya. Tilly, napatingin siya. Si Mara. Wala ka rin? Tanong nito. Umiling naman si Tilly. Baka may mali lang. Tignan natin ulit. Wag na. Mahina niyang sabi. Hindi niya kayang bumalik doon at umasa ulit. Maya-maya ay tumayo si Mara. Sandali lang ha. Iniwan siya nito. Naiwan si Tilly sa bench. Nakahawak siya sa bag niya. Pinipisil ang strap nito. Ramdam niya ang init ng araw na unti-unting tumataas at ang hangin na dumadaan sa hallway. Ganito na lang ba talaga? Bulong niya. Kung hindi siya makakapasok sa scholarship, paano na ang tuition niya? Paano na ang nanay niya na patuloy na nagtatrabaho kahit na may sakit? Naramdaman niya ang bigat sa dibdib. Maya-maya ay tumayo siya. Balak na sana niyang umuwi. Habang naglalakad siya papunta sa gate, narinig niya ang sigaw sa likod niya. Tilly! Tilly! Napalingon siya. Si Mara hingal na hingal. Tumatakbo papunta sa kanya. Tilly, teka! Ano? Tanong niya. Tinatawag ka sa office. Napakunot ang noon niya. Ha? Bakit? Hindi ko alam. Sabi nila pumunta ka raw ngayon. Mas lalo siyang kinabahan. Ha? Anong ginawa ko? Bulong niya. Pagpasok niya sa office, malamig ang hangin dahil sa electric fan. May amoy ng papel at tinta. Ma'am? Mahinang sabi ni Tilly. Ah, ikaw si Tilly? Tanong ng isang babae sa mesa. Opo, halika dito. Lumapit siya. Hindi mo nakita ang pangalan mo sa listahan, ano? Tumango si Tilly na hindi makatingin. May kulang kasi doon, sabi ng babae habang iniaabot ang isang papel. Napatingin naman si Tilly. Kasama ka sa qualifiers. Parang hindi agad pumasok sa isip niya ang sinabi. Po? Qualified ka sa scholarship. Hindi lang naisama ang pangalan mo sa listahan dahil may inaayos pa kami kanina. Napatitig si Tilly sa papel na inabot sa kanya. Nandoon nga ang pangalan niya. Buo. Malinaw. Tilly Reyes, qualified. Parang biglang bumalik ang tunog sa paligid. Narinig niya ang electric fan.
Ang mga boses ng teacher, ang yabag sa labas. Ma'am, ako po? Oo, ngumiti ang babae. Congratulations! Hindi niya na napigilan ang pagluha. Ah, salamat po. Sabihin mo sa nanay mo. Siguradong matutuwa siya. Paglabas niya ng office, tumakbo siya palabas ng school. Halos hindi niya ramdam ang pagod. Hindi niya iniisip ang init ng araw o ang putik sa daan. Diretso siyang umuwi. Nay! Sigaw niya pagpasok ng bahay. Lumabas si Aling Rosa mula sa likod. Hawak ang basang damit. Oh, anak? Ano? Nay, pasado po ako. Napahinto si Aling Rosa. Ano? Scholar na po ako, Nay. Sandaling natahimik ang nanay niya. Parang hindi ito makapaniwala. Totoo? Opo. Lumapit si Aling Rosa at hinawakan ang mukha ni Tilly. Tinitigan niya ito. Parang sinisiguradong hindi siya nananaginip. Totoo talaga? Opo, Nay. Biglang napayakap si Aling Rosa sa kanya. Mahigpit. Ramdam ni Tilly ang panginig ng katawan nito. Salamat sa Diyos. Bulong nito. Sa loob ng maliit nilang bahay, may amoy pa rin ang basang damit at sabon. Sa labas, tirik na ang araw at maririnig ang ingay ng mga bata sa kalsada. Pero sa sandaling iyon, iba ang pakiramdam. Sa unang pagkakataon, may dumating na magandang balita sa buhay nila. At kahit hindi pa tapos ang laban, may isang bagay ng malinaw. May simula na ang pagbabago. Maagang nagising si Tilly kahit pagod pa ang katawan niya. Nakahiga siya sa banig at nakatitig sa kisame habang unti-unting pumapasok ang liwanag ng umaga sa siwang ng dingding. Naririnig niya ang mahinang pag-ubo ng nanay niya na may lutuan at ang kalansing ng kawali. Scholar na siya. Paulit-ulit niyang sinasabi yon sa isip niya. Pero kasabay ng saya ay may kaba pa rin. Iba na ang school na pinapasukan niya ngayon. Mas malayo, mas malaki, at mas maraming estudyante. Karamihan ay may kaya sa buhay. Hindi katulad ng dati niyang school. Bumangon siya at sinuot ang uniform niya. Lumang-luma iyon. Medyo kupas ang kulay at may tahi sa gilid na halatang inaayos lang ng kamay ng nanay niya. Pinagmasdan niya ang sarili sa maliit na salamin na basag ang isang sulok. Hinimas niya ang damit niya. Okay lang to, bulong niya. Pagdating niya sa bagong school, agad niyang napansin ang kaibahan. Malinis ang paligid, maayos ang mga building, may amoy ng bagong pintura at floor wax sa hallway. May mga estudyanteng naka-uniform na planchado, malinis ang sapatos, at may mga bag na mukhang bago. Tahimik siyang naglakad papunta sa classroom. Pagpasok niya ay may ilan ang nakaupo. Napatingin agad ang iba sa kanya. Napansin niya naman agad yon. Hindi sa mukha niya, sa damit niya. Uy, bulong ng isa. Luma na yan ah. Parang galing pa sa ukay. Hindi sila ganong kalakas magsalita pero sapat na para marinig niya. Umupo si Tilly sa bakanting upuan sa likod, inilapag niya ang bag at hindi na lumingon sa paligid. Pilit siyang nakinig sa teacher, pero ramdam niya ang mga tingin ng kaklase niya. Maya-maya ay tumayo ang teacher. Group activity tayo. Mag-form kayo ng group of 4. Agad na naglipatan ng mga estudyante. Nagkakabiruan, nagtatawanan, at nagkukumpulan ang magkakaibigan. Si Tilly naiwan sa upuan niya. Walang lumalapit. Walang kumukuha sa kanya. Ma'am, mahina niyang sabi. Oh, Tilly, tanong ng teacher. Pwede po bang sumali kahit saan? Of course, maghanap ka ng group. Tumayo siya at lumapit sa isang grupo. Pwede po ba ako sumali? Nagtinginan ng 4 na estudyante. Full na kami. Lumipat siya sa isa pang grupo. Pwede po. May kulang pa kami pero baka hindi ka makasabay. Napaatras siya. Sa huli, napunta siya sa grupo ng 3 estudyante na mukhang napilitan lang na tanggapin siya. Okay na yan. Dagdag na lang. Dagdag na lang siya, sabi ng isa. Hindi na siya nagsalita.
Lumipas ang mga araw na gano'n ang pakiramdam. Sa tuwing papasok siya, may mga bulungan. Scholar daw yan? Talaga? Anak lang naman ng labandera. Minsan naririnig niya yan sa likod niya habang naglalakad siya sa hallway. Minsan, kahit nasa classroom siya, may mga tumatawa habang nakatingin sa kanya. Pinipilit niyang mag-focus sa pag-aaral. Pinipilit niyang huwag pansinin. Pero hindi madali. Isang araw, may reporting sila sa klase. Next group kayo na, sabi ng teacher. Group iyon ni Tilly. Tumayo siya at kinuha ang papel. Siya ang na-assign na magsalita. Ilang gabi niya iyong pinaghandaan. Kahit mahina ang ilaw na kandila sa bahay, binasa niya iyon ng paulit-ulit. Pagharap niya sa klase, ramdam niya agad ang kaba. Good morning po, panimula niya. Tahimik ang klase. Nagsimula siyang magsalita. Sa unang bahagi ay okay pa. Nakakapagsalita siya ng maayos. Nakatingin ang ilan sa kanya. May ilan na nagsusulat. Pero habang tumatagal, may naririnig siyang mahina. Tingnan mo, nanginginig. Tara, panoorin natin. May mahinang tawa sa likod. Pinilit niyang ituloy. Pagdating niya sa susunod na bahagi, binuklat niya ang papel niya. Napahinto siya. Hindi iyon ang sinulat niya. Iba ang laman. Napakunot ang noon niya. Ma'am, sabi niya na nagugulahan. Ano yon? Yung notes ko po. Tumingin siya sa grupo niya. Nakatingin lang mga ito. Walang reaksyon. O, anong problema? Tanong ng teacher. Iba po yung laman. May narinig na naman siyang tawa sa likod. Bakit hindi siya prepared? Scholar pa naman. Naramdaman ni Tilly ang init ng mukha niya. Pinagpawisan ng kamay niya. Hindi niya alam ang sasabihin. Hindi iyon ang pinag-aralan niya. Hindi niya kabisado ang nasa papel. Continue, Tilly, sabi ng teacher. Pinilit niyang magsalita, pero halatang nahihirapan siya. Nagkakamali siya sa sinasabi, at mas lalo pang tumatawa ang iba. Sa huli, pinatigil siya ng teacher. Sige, umupo ka muna. Tahimik siyang bumalik sa upuan niya. Hindi siya makatingin kahit kanino. Pag-upo niya ay napansin niya ang isa sa kaklase niya sa grupo. Nakangiti. Doon niya naintindihan, may nagpalit ng notes niya. Sinadya. Pagkatapos ng klase, hindi na siya nagtagal sa school. Mabilis siyang lumabas at ang lakad pa uwi. Mainit ang araw, pero hindi niya iyon ramdam. Mabigat ang bawat hakbang niya. Pagdating sa bahay, nadatnan niya ang nanay niyang nakaupo sa may pintuan. Nag-aayos ng labada. Oh anak, kamusta? Tanong ni Aling Rosa. Hindi naman agad sumagot si Tilly. Inilapag niya ang bag niya sa sahig at umupo sa isang sulok. Tilly? Pagod lang po, sagot niya. Pero hindi iyon ang totoo. Maya-maya, pumasok siya sa loob at humiga sa banig. Nakaharap siya sa dingding. Nakapikit, pero hindi makatulog. Paulit-ulit sa isip niya ang nangyari. Ang tawa, ang bulungan. Ang papel na pinalitan. Bakit ganon? Bulong niya. Hindi niya alam kung kaya pa ba niya. Scholar siya, pero pakiramdam niya'y hindi siya tanggap. Kinagabihan habang kumakain sila ng nanay niya ng simpleng hapunan, tahimik si Tilly. Napansin iyon ni Aling Rosa. May problema ka ba? Tanong nito. Umiling si Tilly. Sa school? Hindi na siya nakapagpigil. Nay, mahina niyang sabi. Gusto ko na pong tumigil. Napahinto si Aling Rosa sa pagkain. Ano? Ayoko na po. Nahihirapan na ako. Bakit? Hindi agad nakasagot si Tilly. Hindi po ako bagay doon. Iba po sila. Tinitingnan nila ako na parang wala akong karapatan na nandoon. Tahimik na nakinig si Aling Rosa. Pinagtatawa na nila ako. Pinapalitan po nila yung gamit ko para mapahiya ako. Napayo ko si Tilly. Pagod na po ako, Nay. Ilang segundo ang lumipas bago nagsalita si Aling Rosa. Anak, tingnan mo ko.
Dahan-dahang tumingin si Tilly. Kaya kita pinag-aaral, hindi para maging madali ang buhay mo, kundi para magkaroon ka ng pagkakataon na baguhin ito. Napatingin si Tilly sa kamay ng nanay niya. Magaspang, may sugat, at kupas na ang kulay dahil sa sabon. Kung susuko ka ngayon, sino pang lalaban para sa'yo? Hindi nakasagot si Tilly. Hindi mo naman kailangang patunayan sa kanila kung sino ka. Dagdag pa ni Aling Rosa. Pero kailangan mong patunayan sa sarili mo na kaya mo. Naramdaman ni Tilly ang bigat ng sinabi ng nanay niya. Maya-maya ay tumango siya. Hindi pa rin nawawala ang sakit. Hindi pa rin nawawala ang hiya. Pero may isang bagay na malinaw. Hindi pa siya tapos. Hindi pa siya susuko. Kahit gaanong kahirap, kahit gaanong kasakit. Lalaban siya. Pagka-uwi ni Tilly galing school, mabagal ang lakad niya sa putikang daan. Madilim na ang langit kahit hapon pa lang. At may amoy ng ulan sa hangin. Basa ang tsinelas niya at may mga patak ng putik sa laylayan ng uniform niyang kupas. Pagdating niya sa bahay, bahagyang nakabukas ang pinto. Tahimik sa loob. Nay? Tawag niya. Walang sumagot. Pumasok siya at inilapag ang bag niya sa sahig. Naamoy niya agad ang sabon at basang damit. May isang batya sa gitna ng bahay. Puno ng labang hindi pa natatapos. Lumabas siya sa likod at doon niya nakita ang nanay niya. Nakatayo si Aling Rosa sa may gripo. Nagbabanlaw ng damit. Mahina ang patak ng tubig at ang lupa sa paligid ay basa at madulas. Nakayuko ito habang pinipiga ang damit at ang manggas nito ay nakataas hanggang siko. Nay, napalingon si Aling Rosa. O anak, andyan ka na pala. Lumapit si Tilly. Doon niya napansin ang kamay ng nanay niya. May mga sugat iyon. Maliliit na hiwa sa pagitan ng mga daliri. May ilan na namumula pa. May isang bahagi na parang nagbalat-balat na dahil sa kabababad sa tubig at sabon. Nay, ano po yan? Tanong niya na hawak ang kamay nito. Ito, wala to. Sagot ni Aling Rosa. Pilit iniiwas ang kamay. Nasugatan lang sa kakalaba. Ang dami naman po. Naku anak, sanay na ako. Hinawakan ni Tilly ang kamay ng anak niya. Magaspang iyon. Malamig din dahil sa tubig. Naipahingan po muna kayo. Hindi pa pwede, kukunin na to bukas. Tahimik na tumingin si Tilly habang pinapanood ang nanay niya na ipinagpatuloy ang paglalaba. Naririnig niya ang tunog ng tubig na tumatama sa timba, ang pagpisil ng basang tela at ang mahinang pag-ubo nito paminsan-minsan. Sa gilid may nakasampay na mga damit. May amoy ng sabon at konting amoy ng kulob dahil hindi agad natutuyo. Umupo si Tilly sa isang bangko at nanahimik. Naaalala niya ang sinabi niya kagabi na gusto na niyang tumigil. Habang pinapanood niya ang nanay niya ngayon, parang may mali sa sinabi niya. Kinagabihan ay umulan. Malakas. Tumatama ang patak ng ulan sa bubong na langyero. At umaalingaw-ngaw ang tunog sa loob ng bahay. May mga parte ng bubong na tumutulo. Kaya naglagay si Tilly ng mga lumang timba sa sahig. Si Aling Rosa ay nakaupo sa gilid ng kama. Hawak ang isang lumang tuwalya. Pinapatuyo ang buhok nito. Halatang pagod na pagod. Paminsan-minsan, napapapikit ito habang nakaupo. Nay, matulog na po kayo, sabi ni Tilly. Mamaya, sagot nito. Humiga si Tilly sa banig, pero hindi siya makatulog. Naririnig niya ang ulan, ang hangin na pumapasok sa siwang ng dingding, at ang mahinang pag-ubo ng nanay niya. Maya-maya ay napansin niyang tumayo si Aling Rosa. Tahimik itong lumakad papunta sa may sulok ng bahay, kung saan may maliit na altar. May lumang larawan, kandila at maliit na krus. Umupo ito roon. Hindi gumalaw si Tilly. Nakapikit siya pero bahagyang nakasilip. Nakita niya ang nanay niya na magkadikit ang mga kamay at narinig niya ito. Sana matupad ang pangarap ng anak ko. Mahina ang boses nito. Halos matabunan ng tunog ng ulan. Bigyan niyo siya ng lakas at pagkakataon. Naramdaman ni Tilly ang pagbigat ng dibdib niya. Kung may kukunin man, ako na lang po. Huwag lang anak ko. Napadilit siya.
Hindi niya inaasahan ang narinig niya. Tahimik lamang si Aling Rosa. Nakayuko, nagdadasal. Walang ibang nakakakita. Walang ibang nakakarinig kundi siya. Hindi ito nagdadasal para sa sarili niya, kundi para sa kanya, para sa anak niya. Maya-maya ay tumayo si Aling Rosa at pinunasan ng mata nito gamit ang panyo. Bumalik ito sa higaan at humiga na parang walang nangyari. Pero si Tilly, gising na gising. Hindi siya makatulog buong gabi. Nakahiga siya at nakatingin sa kisame. Habang naririnig ang ulan na unti-unting humihina, paulit-ulit sa isip niya ang nakita at narinig niya. Ang sugat sa kamay ng nanay niya, ang paglalaba kahit na may sakit, ang pagtanggi sa gamot, ang pagdadasal nito para sa kanya. Napapikit siya at napahawak sa dibdib niya. Paano ko nasabi na susuko na ako? Bulong niya. Kinabukasan ay maliwanag ang umaga. May amoy ng basang lupa sa paligid at may mga patakpan ng tubig na nakasabit sa mga dahon. Maagang bumangon si Tilly at tumulong agad sa pag-aayos ng bahay. Nagwalis siya, nagayos sa mga timba at nagsampay ng mga damit. Lumabas si Aling Rosa at napansin iyon. Ang sipag mo naman ngayon, sabi nito. Ngumiti si Tilly. Tulungan ko na po kayo. Habang nagsasampay sila ay napansin ni Tilly na mas mabagal pa rin ang galaw ng nanay niya. Pero kahit na ganon, hindi ito tumitigil. Nay, tawag niya. Oh, hindi po ako titigil sa pag-aaral. Napatingin si Aling Rosa sa kanya. Talaga? Opo. Sigurado ka? Tumango si Tilly. Gagawin ko po ang lahat. Hindi ko po sasayangin ang sakripisyo ninyo. Hindi agad nagsalita si Aling Rosa. Tinitigan niya lang si Tilly. Parang sinusuri kung seryoso ito. Pagkatapos ay ngumiti ito. Hindi malaki, pero totoo. Iyan ang gusto kong marinig. Pagpasok ni Tilly sa school, pareho pa rin ang paligid. May mga kaklase pa rin na tumitingin sa kanya. May mga bulungan pa rin. Siya yan. Scholar. Luma pa rin ang damit. Naririnig niya. Pero iba na ang pakiramdam niya ngayon. Hindi na siya agad naaapektuhan. Umupo siya sa upuan at nilabas ang notebook at naghanda para sa lesson. Maya-maya, may dumaan na kaklase sa likod niya. Uy, Tilly, sabi nito. Huwag ka na mag-effort, pareho lang naman. Hindi siya sumagot, hindi na siya lumingon. Sa halip, pinuksan niya ang libro niya at nagsimulang magbasa. Sa gitna ng klase, habang nagsusulat siya ay naaalala niya ulit ang nanay niya. Ang kamay na sugatan, ang dasal sa gabi, yung pagod na hindi pinapakita. Mas lalo niyang hinigpitan ang hawak sa lapis niya. Hindi siya susuko. Hindi dahil gusto niyang patunayan sa iba na kaya niya, kundi dahil may isang taong araw-araw na lumalaban para sa kanya. At hindi niya kayang sayangin iyon. Sa unang pagkakataon, mula na makaranas siya ng pagmamaliit, naging malinaw ang dahilan niya kung bakit siya nandito. Hindi lamang para sa sarili niya, kundi para sa nanay niyang hindi kailanman sumuko. At ngayon, siya naman ang lalaban. Mainit ang hangin sa maliit na terminal habang naghihintay si Tilly ng jeep. Nasa kandungan niya ang lumang envelope na lalagyan ng resume, transcript at isang 2x2 picture na kuha lang sa murang studio sa palengke. Paulit-ulit niyang chinecheck ang laman, kahit alam niyang kompleto na yon. Sa gilid nakaupo si Aling Rosa. Hawak nito ang maliit na panyo at paminsan-minsang pinapahid ang pawis sa noo. Anak, huwag kang masyadong kabahan ha, sabi ni Aling Rosa. Opo, sagot ni Tilly. Pero halatang hindi siya kampante. Naka-long sleeve siya na hiniram lang sa kapitbahay nilang si Mang Lito. Medyo maluwag sa balikat at mahaba ng konti ang manggas. Maingat niyang tinupi iyon para hindi halata. Ang pantalon niya ay planchado ni Aling Rosa kagabi. Ang sapatos niya naman ay luma pero pinakintab nila gamit ang basahan at konting langis dahil wala naman silang shoe polish. Huminto ang jeep sa harap nila. Sumakay si Tilly habang si Aling Rosa ay iniiwang nakatayo sa terminal. Magdasal ka lang. Pahabol pa ng nanay niya. Ngumiti naman si Tilly
at tumango bago tuluyang umandar ang jeep. Habang umaalog ang biyahe, nakatanaw siya sa labas. Dumadaan ang mga tindahan, mga karinderya, mga billboard, at mga taong abala sa kanya-kanyang pupuntahan. Naamoy niya ang halo-halong usok ng tambutsyo, pritong pagkain mula sa kanto, at alikabok na pumapasok sa bukas sa bintana ng jeep. First job interview niya iyon. Nakatapos siya. Hindi naging madali. Ilang taon din niyang tiniis ang hirap sa school, ang pambabastos ng ilan niyang kaklase, ang mahabang biyahe, ang kakulangan sa pera. Pero natapos din siya. Nang makita niya ang sarili niyang nakatoga ng graduation, yakap ang nanay niyang umiiyak sa saya, sa kanya naramdaman na may isang bahagi ng pangarap nila ang unti-unting natutupad. Pero ngayon, bagong laban na naman ito. Trabaho. Mas mabigat, mas nakakatakot. Pagdating niya sa opisina ng kumpanyang ina-applyan niya, huminto muna siya sa labas ng building. Mataas iyon. May salaming pinto. Malamig ang loob kahit sa labas pa lang ay kita ang aircon sa lobby. May guard sa entrance at may mga empleyadong mabilis maglakad. May suot na ID at maayos na damit. Huminga ng malalim si Tilly. Pinunasan niya ang palad niya sa pantalon. Pinagpapawisan na naman siya. Kayang-kaya mo to. Bulong niya sa sarili. Pagpasok niya, sinalubong siya ng malamig na hangin at amoy ng floor wax at air freshener. Kakaiba yon sa nakasanayan ng amoy ng sabon, putik at basang damit sa bahay nila. Makinis ang sahig at halos marinig niya ang tunog ng sapatos ng mga tao sa sobrang linis. Lumapit siya sa receptionist. Good morning po, nandito po ako para sa interview. Ngumiti ang babae. Name? Tilly Reyes po. Sinilip nito ang listahan. Please have a seat. Tatawagin ka na lang. Umupo naman si Tilly sa waiting area. May 3 pang aplikanteng naroon. Yung isa ay naka-Amerikana pa. Yung isa naman may dalang leather folder at halatang sanay sa ganitong setup. Habang hinihintay ang pangalan niya, mas lalo niyang naramdaman ang kaba. Tiningnan niya ang sarili niya sa makintab na salamin sa gilid. Maayos naman siya, pero alam niyang halata pa rin na simple lamang siya. May isang lalaki sa tabi niyang sumulyap sa kanyang resume na nakausli sa envelope. Fresh grad? Tanong nito. Oo, sagot ni Tilly. Anong school? Sinabi niya ang pangalan ng school niya. Bahagyang nagtaas ang kilay ng lalaki. Ah, okay. Iyan lang sinabi. Pero ramdam ni Tilly ang ibig sabihin noon. Hindi iyon kilalang school. Hindi iyon yung madalas naririnig sa mga interview. Hindi iyon yung ipinagmamalaki ng mayayamang aplikante. Mr. Tilly Reyes? Tawag ng HR staff. Mabilis siyang tumayo. Parang biglang bumilis naman ang tibok ng puso niya. Follow me. Pumasok siya sa isang conference room. Malamig sa loob. May mahabang mesa. Isang pitsil ng tubig at 3 taong nakaupo sa harapan. 2 HR staff at isang lalaking nasa bandang dulo. Tahiming lang at nakikinig. Naka-formal na damit ito, may maayos na relo, at seryoso ang tingin. Hindi agad alam ni Tilly kung sino ito, pero halatang mataas ang posisyon. Please sit down, sabi ng HR. Thank you po, sagot ni Tilly habang maingat na umuupo. Sinumulan na lang interview sa mga simpleng tanong. Tell us about yourself. Ano ang strengths mo? Bakit ka nag-apply sa company namin? Pinilit ni Tilly na maging diretso sa pagsagot. Maayos siyang magsalita, pero ramdam niyang nanginginig pa rin ang boses niya sa umpisa. Habang tumatagal, medyo nakukuha niya ang sarili niya. Ikinwento niya ang kurso niya, ang scholarship niya, at kung gaano siyang kasipag sa school. Tumango ang HR. I see. Pero wala ka pang work experience? Wala pa po. Fresh graduate po ako. Internship? Meron po pero short period lang. Muling tumingin ng isang HR sa resume niya. This position requires strong familiarity with office systems and reports. Sa totoo lang, mas pinapabura namin ang may experience na. Tumango si Tilly.
Opo, naiintindihan ko po. Also, dagdag ng isa, karamihan sa kinukuha namin ay galing sa bigger universities. Hindi niya alam kung paano ang sasagot doon. Humigpit ang hawak niya sa envelope sa kandungan niya. Pero willing naman po ako matuto, sabi niya. Mabilis po ako matuto at masipag po ako. Tumango ang HR, pero hindi pa rin sigurado ang mukha nito. Ano namang edge mo sa ibang applicants? Saglit na natahimik si Tilly. Hindi siya galing sa sikat na school. Wala siyang impressive na background. Wala siyang kilalang tao sa kumpanya. Wala siyang ibang panghahawakan kundi ang sarili niya. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Hindi po ako galing sa sikat na school. Totoo po yun. Wala rin po ako malaking background sa trabaho. Pero sanay po ako magsimula sa wala. Napatingin sa kanya ang tatlong nasa harap. Hindi po madali ang naging buhay namin. Yung pag-aaral ko po, pinaghirapan ng nanay ko sa paglalaba. Kaya po, kung bibigyan niyo ako ng chance, hindi ko po sasayangin. Hindi po ako aatras sa hirap ng trabaho. Tahimik ang conference room pagkatapos niya magsalita. Ang dalawang HR ay nagtinginan. Ang lalaking tahimik sa dulo ng mesa, unang beses na nagsalita. What's your mother's name? Napatingin si Tilly. Medyo nagtaka siya sa tanong. Rosa Reyes po. Saglit na nagbago ang tingin ng lalaki. Pero agad din bumalik sa dati nitong seryosong mukha. I see. Pagkatapos na nagpatuloy pa rin ang interview. Mas technical na ang mga tanong. At may ilang hindi nasagot ng perpekto si Tilly. Sa dulo, pinasalamatan siya ng HR. We'll just contact you. Iyon ang linyang ayaw marinig ng mga aplikante. Paglabas niya ng conference room, mabigat agad ang pakiramdam niya. Habang naglalakad siya sa hallway, parang alam niya na ang mangyayari. Marami pang mas magaling kesa sa kanya. Marami pang mas maayos ang resume. Marami pang may mas experience. Paglabas niya ng building, tumama agad sa kanya ang init ng hapon. Maingay sa kalsada. May nagtitinda ng fishball sa tapat. May mga busina ng jeep at taxi. At may amoy ng usok at pritong mantika sa hangin. Naglakad siya papunta sa waiting shed at doon umupo. Ilang minuto siya nakayuko lamang, hawak ang envelope. Hindi yata para sa akin, bulong niya. Naisip niya ang nanay niya na siguradong naghihintay ng balita sa bahay. Naisip niya rin ang mga pangangailangan nila. Gamot, pagkain, at pang-araw-araw na gastos. Simula na makatapos siya, mas tumindi ang pag-asa nilang dalawa. Ngayon, parang ayaw niya agad umuwi dahil baka makita ng nanay niya sa mukha niya ang pagkadismaya. Maya-maya, nag-vibrate ang luma niyang cellphone. Unknown number. Saglit siyang natigilan bago sinagot. Hello po? Mr. Reyes? Boses ng receptionist iyon ng kumpanya. Opo. Can you come back upstairs for a moment? The department head wants to speak with you. Napakunot ang noon niya. Po? Ako po? Yes, please return to the 8th floor. Mabilis siyang tumayo. Halos hindi niya maramdaman ang init habang bumabalik sa building. Pagpasok niya muli sa conference room, isa-isa na lang ang nasa loob. Yung lalaking tahimik kanina. Nakatayo ito sa tabi ng bintana. Nakaharap sa syudad at pagharap nito kay Tilly, mas naging malinaw ang mukha nito. Mga matang seryoso, maayos ang buhok, at may kakaibang kalmado sa kilos. Sit down, Tilly, sabi nito. Umupo naman si Tilly, litong-lito. Ako si Victor Del Rosario, sabi ng lalaki. Ako ang head division na ina-applyan mo. Opo, sir. I'll be honest, sabi ni Victor. Hindi ka pasado sa usual standards namin. Parang muling lumubog ang tiyan ni Tilly. Hindi ka galing sa kilalang school. Wala ka pang sapat na work experience. At kulang ka pa sa exposure. Tumango si Tilly kahit masakit marinig. Pero, dagdag ni Victor, hindi lang naman credentials ang tinitingnan ko.
Napatingin si Tilly. Kanina lahat ng sagot mo ay simple, pero totoo. At may nakita ako sa'yo na hindi ko nakita sa ibang aplikante. Hindi agad nagsalita si Tilly. Ano po yon, sir? Gutom matuto. At tibay. Mabagal na umupo si Victor sa tapat niya. Bibigyan kita ng chance. Entry level lang muna. Hindi mataas ang sweldo sa simula at hindi magiging madali ang trabaho. Kailangan mong patunayan ang sarili mo araw-araw. Halos hindi makahinga si Tilly. Sir, tanggap na po ako. Tumango si Victor. Yes, if you're willing to work hard. Muntik nang mapaluha si Tilly. Opo sir, sobrang willing po. Good. Report next Monday. Maraming salamat po sir, hindi ko po kayo bibiguin. Tinitigan lang siya ni Victor ng ilang segundo, tsaka tumango. I hope so. Paglabas si Tilly ng building sa pangalawang pagkakataon, iba na ang pakiramdam ng hangin. Mainit pa rin. Maingay pa rin ang kalsada. At pareho pa rin ang amoy ng usok at pagkain sa labas. Pero sa kanya, parang gumaan ang paligid. Nakahawak siya ng mahigpit sa envelope niya habang naglalakad papunta sa terminal. May trabaho na siya. Hindi pa iyon tagumpay na malaki. Hindi pa iyon yaman. Pero iyon ang unang totoong hakbang palabas sa hirap. At sa isip niya, isa agad ang gusto niyang makita. Ang nanay niyang matagal nang nangangarap na dumating ang araw na to. Malamig ang hangin sa opisina kahit na tanghali na. Nasa harap si Tilly ng computer niya. Nakatutok sa spreadsheet na ilang beses niya nang chinecheck. Tahimik ang buong floor maliban sa tunog ng keyboard. Mahinang ugong ng aircon at ring ng telepono sa malayo. May amoy ng kape mula sa pantry at bagong print na papel mula sa printer sa kabilang cubicle. Ilang buwan na siya nagtatrabaho sa kumpanya. Sa umpisa ay hirap na hirap siya. Mabilis ang kilos ng lahat. Maraming report, maraming terms na hindi niya agad naiintindihan. At maraming tao na halatang sanay na sa corporate work. Pero hindi siya nagpahuli. Mas maaga siyang pumapasok kesa sa iba. Mas huli siyang umuwi kapag kailangan. Tuwing may hindi siya alam, tahimik siyang nagtatanong, nagsusulat at inaaral ulit sa bahay. Unti-unti ay napansin siya, lalo na si Sir Victor. Noong una akala ni Tilly normal lamang iyon. Boss ito, natural lang na magtanong at magbigay ng instructions. Pero habang tumatagal, napansin niyang iba ang trato nito sa kanya kumpara sa iba. Hindi naman sobrang halata pero nandun iyon. Kapag may report na kailangang ayusin, si Tilly ang pinapatawag. Kapag may meeting notes na kailangang ayusin ng maayos, siya rin. Kapag may deadline na alanganin at walang gustong humawak, si Tilly. Minsan iniisip niyang baka dahil lang masipag siya. Pero may mga araw na napapaisip siya. Bakit siya? Reyes, pinapatawag ka ni Sir Victor. Napatingala si Tilly mula sa monitor. Si Karen iyon mula sa admin. May dalang folder. Opo, ngayon na po. Tumango ito. Sa office niya. Tumayo agad si Tilly. Inayos niya ang ID lace niya at pinunasan ng palad sa slacks. Kahit ilang beses na siyang pinapatawag ng boss niya, may kabi pa rin sa tuwing papasok siya sa opisina nito. Pagkatok niya, narinig niya ang pamilyar na boses. Come in. Pagpasok niya, malamig ang silid at mas tahimik kesa sa labas. Malawak ang opisina ni Victor. May malaking mesa, bookshelf, at salaming bintana na tanaw ang kalsada at mga gusali sa ibaba. May mahinang amoy ng mamahaling pabango at bagong templang kape. Sit down, Tilly, sabi ni Victor habang nagsusulat sa isang document. Opo, sir. Umupo si Tilly, diretso ang likod. Ilang segundo munang hindi nagsalita si Victor. Pinirmahan muna nito ang hawak na papel, tsaka itinabi. Pagkatapos, tiningnan siya nito ng diretso. How are you adjusting? Maayos naman po, sir. Marami pa po akong natututunan. I've noticed. Hindi agad nakasagot si Tilly. Tahimik lang siya.
Mas maaga kang pumapasok kesa sa iba, sabi ni Victor. At maayos din ang mga report mo. Salamat po, sir. Tumayo si Victor at lumapit sa mesa sa gilid. Kinuha nito ang isang makapal na folder na may label na North Branch Expansion. Paglapag nito sa harap ni Tilly, napatingin siya agad sa kapal ng laman. Sir, I'm giving this project to you. Parang hindi agad pumasok sa isip niya ang sinabi. Po? Hindi buong project of course, sabi ni Victor. Pero ikaw ang hahawak ng consolidation ng reports, coordination ng documents, at progress tracking. Mas lalo siyang napaupo ng ayos. Sir, ako po? Yes. Pero sir, may mas senior pa po sa akin. Baka po mas... I know, putol na Victor. Pero gusto kong ikaw ang humawak. Napatitig si Tilly sa folder. Mahalagang project iyon. Naririnig niya na iyon sa floor. Malaki ang budget. Maraming department ang involved. At kadalasan sa mga matagal na sa kumpanya ibinibigay ang ganong trabaho. Sir, gagawin ko po ang best ko. I'm expecting that. Kinuha ni Tilly ang folder. Mabigat iyon sa kamay niya. Pero mas mabigat ang pakiramdam sa dibdib niya. Paglabas niya ng opisina, agad siyang sinalubong ng tingin ng ilan niyang kaopisina. Anong meron? Tanong ni Joel sa katabing cubicle. May pinagawa lang si sir. Sagot naman ni Tilly. Napatingin si Joel sa hawak niyang folder. North Branch? Sa'yo binigay yan? Temporary lang siguro. Bahagyang napangiti si Joel pero may kakaibang tono. Ayos Bilis mo namang mapagkatiwalaan. Hindi na lamang sumagot si Tilly. Umupo siya sa mesa niya at dahan-dahang binuksan ang folder. Puro budget summary, side updates, timelines, at names ng department heads ang laman. May mga sticky notes pa sa gilid na nakasulat kamay ni Victor. Habang tinitingnan niya iyon, nararamdaman niya ang halo ng kaba at saya. Masaya dahil pinili siya. Kinakabahan dahil baka magkamali siya. Sa loob ng ilang linggo, halos project na lang ang laman ng isip niya. Maaga siyang pumapasok. Minsan lampas oras na siyang umuwi. Nakakalendar na ang lahat sa mesa niya. May note sa monitor. May reminder sa notebook. At may hiwalay pa siyang envelope para sa printed documents. Minsan, papasok si Victor sa cubicle at diretso siyang tatanungin. Update? Ito po, sir. Kulang po ang costing ng logistics, pero complete na po ang permit summary. Tumingin lamang si Victor sa hawak niyang papel, tsaka tumango. Good. Send me the revised copy before 5. Opo, sir. May isang gabi na halos wala ng tao sa opisina. Karamihan ay umuwi na. Nakapatay na ang ibang ilaw sa floor at iilan na lamang ang bukas malapit sa workstations nila. Nasa harap pa rin si Tilly ng monitor. Inaayos ang final comparative report para sa project. Masakit na ang mata niya at nanunuyo na ang lalamunan niya. May narinig siyang yabak. Paglingon niya, si Victor. Hindi ka pa umuwi? Kailangan ko lang po matapos to, sir. Lumapit si Victor sa mesa niya at tiningnan ang screen. Have you eaten? Napailing si Tilly. Hindi pa po. Tahimik lang na inilapag ni Victor sa mesa niya ang isang paper bag. May sandwich dyan, kumain ka na muna. Nagulat si Tilly. Sir, hindi na po kailangan. Kumain ka. Opo, salamat po. Hindi agad umalis si Victor. Nakatayo lang ito sa tabi niya. Nakatingin sa report. Malinis ang gawa mo, sabi nito. Mas maayos pa kaysa sa inaasahan ko. Napatingin si Tilly. Salamat po, sir. Maya-maya, tumango si Victor at umalis na ng floor. Tiningnan ni Tilly ang paper bag. Mainit-init pa ang laman. Naaamoy niya ang tinapay at ham. Napaupo siya ng mas tahimik. Normal ba iyon? Baka oo. Baka considerate lang ang boss niya. Pero may kakaiba pa rin sa pakiramdam niya. Ilang araw matapos noon, pinatawag na naman siya ni Victor.
Pero iba na ang itsura nito ngayon. Mas seryoso, mas sarado ang pinto ng opisina at mahina ang boses nito na magsalita. Tilly, I need you to handle something confidential. Mas lalong kinabahan si Tilly. Ano po yon, sir? May inilabas sa Victor na isang brown envelope mula sa drawer. Makapal yon at may stamp na internal only. May internal review sa isang division. Hindi pa ito alam ng karamihan. Kailangan ko may isang taong mapagkakatiwalaan para mag-ayos ng supporting files at timeline. Ikaw lang kukuha at magbabalik ng documents na to. Napatingin si Tilly sa envelope tsaka kay Victor. Sir, ako lang po? Yes. Bakit po hindi si Miss Karen o yung mas matagal na rito? Saglit na tumingin si Victor sa salaming bintana bago bumalik ang tingin sa kanya. Because I trust you? Hindi na nakapagsalita si Tilly. Sa tagal niyang lumaking salat, bihira niyang marinig ang ganong salita mula sa taong mataas, ang tingin sa kumpanya. Kadalasan ay utos lang, bilis lang, trabaho lang. Pero ito, tiwala. Walang ibang dapat na makaalam nito. Dagdag na Victor. Hindi mo ito iiwan kahit na saan. Diretso sa legal, tapos balik sa akin. Naiintindihan mo? Opo, sir. Good. Inabot ni Tilly ang envelope. Parang mas mabigat iyon kesa sa kapal ng papel sa loob. Paglabas niya ng opisina, pakiramdam niya, mas matalim ang tingin ng mga tao sa kanya. Baka iniisip lang niya. Baka wala naman talaga. Pero habang naglalakad siya papunta sa legal department, naisip niya ang tanong na ayaw mawala sa isip niya. Bakit siya lang? Hindi naman siya executive assistant. Hindi naman siya senior staff. Hindi siya matagal sa kumpanya. Pagdating ng lunch break, umupo siya sa pantry kasama si Leia. Isa sa mas mabait niyang katrabaho. May amoy ng ininit na ulam, kape at instant noodles sa paligid. Maingay ng kaunti dahil may nagkakwentuhan sa isang sulok. Tilly, sabi ni Leia habang binubuksan ang paunan. Lagi ka nalang pinapatawag ni Sir Victor. Bahagya siyang napatingin. Work lang naman. Work, oo. Pero iba yata. Ngumiti si Leia na may halong biro. Ikaw lagi ang choice. Baka dahil kulang lang sila sa tao. Or baka favorite ka? Napailing si Tilly. Wag nga. Pero kahit tinatawanan niya iyon, tumatak naman sa isip niya ang salita. Favorite. Ayaw niya ng ganon. Ayaw niyang isipin ng iba na may espesyal na trato sa kanya nang walang dahilan. Mas lalo siyang nag-iingat sa trabaho pagkatapos nun. Dinodoble niyang ingat sa report, sa kilos, sa pagsagot. Ayaw niyang masabi ng iba na kaya lang siya napapansin ay dahil pinapaboran siya. Kinagabihan pag-uwi niya sa bahay, nadatan niya si Aling Rosa sa may pintuan. Nagbabalat ng gulay para sa hapunan. May amoy ng ginisang bawang sa loob at bagong saing na kanin. Mas maliwalas na ang nanay niya ngayon kumpara noon, lalo na mula nang makatulong na si Tilly sa gastusin. Oh anak, pagod ka? Tanong na to. Konti lang po. Umupo si Tilly sa tabi niya. Tahimik ka, sabi ni Aling Rosa. May ilang segundo muna bago siya sumagot. Nay, may tatanong po ako. Ano yon? Kapag po ba may taong mabait sa'yo at tinutulungan ka, normal lang po ba na magtaka kung bakit? Napatingin si Aling Rosa sa kanya. Depende. Bakit? Wala naman po. Sa office lang si Sir Victor po parang masyado siyang nagtitiwala sa akin. Hindi agad nagsalita si Aling Rosa. Ipinagpatuloy lang nito ang pagbabalat ng gulay. Minsan may mga taong nakikita ang sipag ng iba. Sabi nito, hindi lahat ay may masamang dahilan. Tumango si Tilly. Oo nga naman. Baka nakita lang talaga ni Victor ang sipag niya. Baka wala ng iba. Pero habang nakatingin siya sa dilaw na ilaw ng loob ng bahay at inaamoy ang simpleng ulam na niluluto ng nanay niya, bumalik pa rin sa isip niya ang mga nangyari nitong mga nakaraang linggo. Ang malaking project na sa kanya ibinigay. Ang confidential files na siya lang pinagkatiwalaan. Ang paraan ng pagtitig ni Victor sa kanya minsan.
Parang may gustong sabihin pero laging pinipigilan. Hindi niya maipaliwanag ng buo. Pero malinaw sa kanya ang isang bagay. Hindi normal ang lahat. At habang tumatagal, mas lalo siyang nagtatanong sa sarili niya. Bakit parang espesyal ang trato sa kanya ng boss niya? Sa tingin niyo, mga ka-Ate Jane, bakit nga ba special or kakaiba ang pagtrato ng boss niya sa kanya, no? Mahuhulaan niyo kaya? Nagpatuloy tayo. Huminto ang kotse sa gilid ng lumang kalsada sa baryo. Dahan-dahang bumukas ang pinto at bumaba si Tilly. Malinis ang suot niyang polo, maayos ang pantalon, at makintabang sapatos. Hawak niya ang susi ng sasakyan habang pinagmamasdan ang paligid. Pareho pa rin ang amoy ng lugar. Halo ng basang lupa, usok mula sa mga lutuan, at hangin galing sa ilog na may konting amoy ng putik. May mga batang naglalaro sa kalsada. Nakapaa, naghahabulan. May mga nanay na nagwawalis ng bakuran. At may mga lalaking nakatambay sa tindahan. Pero iba na ang pakiramdam. Dati, dito siya naglalakad na may bitbit na lumang bag at mabigat ang loob. Ngayon, bumalik siya na may sariling sasakyan. Si Tilly ba yan? Napalingon siya. Si Aling Nena, kapitbahay nila dati. Opo, Nanay Nena. Ngumiti naman si Tilly. Napanganga ito. Ay anak, ikaw na yan? Grabe, ang laki na ng pinagbago mo. Ngumiti lamang si Tilly. Maya-maya may isa pang lumapit. Uy, si Tilly, yung scholar. Siya nga. Unti-unting dumami ang lumalapit. May mga dating kakilala. May mga kapitbahay. At may ilan na dati niyang nakikita lang sa daan. May kotse ka na? Dito ka na ba ulit titira? Ang galing mo naman. Naririnig niya ang boses nila. Pero hindi niya maiwasang maalala ang ibang boses doon. Anak lang ng labandera. Wala yang mararating. Tahimik lang siyang ngumiti. Hindi niya kailangang sagutin ng mga iyon ngayon. Kita na nila. Naglakad siya papunta sa dati nilang bahay. Pero pagdating niya roon, hindi na iyon ang dating kubo na gawa sa yero at kahoy. Pinalitan na iyon. May maliit na konkretong bahay na ngayon. May pintura na kulay light blue. May maayos sa bintana at bubong na hindi na tumutulo kapag umuulan. Sa harap ay may maliit na bakod at may tanim na halaman sa gilid. Huminga siya ng malalim. Naaalala niya ang dating amoy sa loob. Basang damit, sabon, usok ng kahoy. Ngayon ay mas malinis na, mas maayos. Pagpasok niya ay nadatnan niya ang nanay niya na nakaupo sa sofa, nanonood ng TV. Malinis na ang itsura nito at nakasuot na ng maayos sa damit at hindi na mukhang pagod tulad noon. Nay, tawag ni Tilly. Napalingon naman si Aling Rosa. Ay anak, tumayo agad ito at lumapit sa kanya. Nagyakap sila. Hindi na ganong kahigpit ang yakap ng nanay niya tulad noon na puno ng pagod. Mas maayos na ang lakas nito. Ang aga mo namang tumating, sabi nito. Excited po akong umuwi, Nay. Ngumiti si Aling Rosa. Salamat, anak. Ano po yun? Sa lahat. Napatingin si Tilly sa paligid ng bahay. Dapat lang po. Ilang araw siyang nagstay sa baryo. Inasikaso ang pagpapagamot ng nanay niya sa klinik sa bayan. Hindi na ito nagtitipid sa gamot. May regular check-up na rin ito. May maintenance na iniinom. At mas maayos na ang kalusugan nito kumpara noon. Nay, huwag na po kayo magtrabaho. Sabi niya isang hapon habang nasa labas sila ng bahay. Nasanay na ako, sagot ni Aling Rosa. Pahinga na po kayo. Ako na pong bahala. Tumango si Aling Rosa. Hindi na ito nakipagtalo. Alam nitong iba na ang sitwasyon nila ngayon. Isang hapon, habang nag-aayos si Tilly ng lumang gamit sa isang kahon sa gilid ng bahay, may nakita siyang isang lumang envelope. Dilaw na ang papel. Medyo punit na ang gilid. Napakunot pa ang noon niya. Para kanino to? Bulong niya't wala namang pangalan sa harap. Binuksan niya. Sa loob ay may sulat. Lumang sulat kamay. Binasa niya, unti-unti. Habang binabasa niya ay napahinto siya. Hindi ko pa kayang panagutan.
Pero babalik ako. Patawad kung iiwan ko kayo. Alagaan mo ang bata. Nanlamig ang kamay ni Tilly. Napaupo siya sa sahig habang hawak ang papel. Bata? Siya yun. Para sa kanya yun. Bigla siyang tumayo at lumabas ng bahay. Nay, napalingon si Aling Rosa na nasa labas. Nagdidilig ng halaman. O ano yun? Lumapit si Tilly hawak ang sulat. Nay, ano po to? Nakita ng nanay niya ang envelope. Biglang nagbago ang mukha nito. Saan mo nakuha yan? Sa loob po. Ano po to? Hindi agad sumagot si Aling Rosa. Galing po ba to sa tatay ko? Tahimik. Ilang segundo ang lumipas. Oo. Napatitig si Tilly sa nanay niya. Buhay pa po siya. Napapikit si Aling Rosa. Hindi ko alam. Pero iniwan niya tayo. Dahan-dahang tumango si Aling Rosa. Matagal na yan, anak. Bakit niyo po tinago? Hindi agad nakasagot si Aling Rosa. Ayoko lang na masaktan ka. Napahawak si Tilly sa ulo niya. Parang may bagong tanong na dumagdag sa isip niya. Buong buhay niya iniisip niya na wala na ang tatay niya. Na wala na itong pakialam. Pero ngayon, may sulat. May pangako. May dahilan na hindi niya alam. Nasaan po siya ngayon? Tanong niya. Hindi ko alam. Napahinga si Tilly ng malalim. Tumingin siya ulit sa papel. Hindi niya kilala ang sulat kamay. Hindi niya kilala ang taong sumulat nito. Pero iyon ang tatay niya. Kinagabihan nakaupo siya sa labas ng bahay. Tahimik ang paligid. May mga ilaw lang mula sa poste at bahay ng kapitbahay. May maririnig na kuliglig at paminsan-minsang tahol ng aso. Hawak niya pa rin ang liham. Ang dami niyang tanong. Pero wala siyang sagot. Maya-maya'y lumabas si Aling Rosa at umupo sa tabi niya. Anak, sabi nito. Okay lang po ako. Hindi nagsalita si Aling Rosa at nakatabi lang siya. Tumingin naman si Tilly sa harap. Mula sa batang walang-wala hanggang sa puntong ito. May trabaho, may bahay, may kakayahan na siyang alagaan ng nanay niya. Tagumpay na iyon. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, may isang bahagi pa rin ng buhay niya na hindi buo. Ang tungkol sa tatay niya. Tahimik siyang napahinga. Hindi niya alam kung gusto ba niyang hanapin ito o mas mabuti nang manatili sa nakaraan. Pero isang bagay lang sigurado. Ang buhay niya, hindi na tulad ng dati. At kahit may mga tanong pa, dala niya ang lahat ng pinagdaanan niya. Ang hirap, ang sakripisyo ng nanay niya, at ang bawat takbang na ginawa niya para makarating dito. Hindi iyon mawawala, kahit ano pang malaman niya sa susunod. Nasa opisina si Tilly ng umagang yon. Nakaupo sa harap ng computer habang inaayos ang report. Tahimik ang floor. At maririnig lang ang pag-click ng mouse at pag-type ng keyboard. May amoy ng bagong timplang kape mula sa pantry at malamig ang hangin dahil sa aircon. Pero hindi siya makapag-focus. Nasa isip niya pa rin ang liham na nakita niya sa baryo. Ilang araw na siyang pabalik-balik sa pagbasa noon. Paulit-ulit niyang iniisip ang sulat kamay, ang mga salitang babalik ako, at ang pag-iwan. Reyes, napatingala siya. Si Victor. Sa office ko, no. Opo, sir. Tumayo si Tilly at sumunod. Habang naglalakad siya papunta sa opisina nito, mas lalo niyang naramdaman ang kaba. Hindi niya alam kung bakit. Pagpasok niya, sarado agad ang pinto. Mas tahimik sa dati ang silid. Nakasara ang blinds ng bintana at nakapatong sa mesa ang ilang dokumento. Sit down, sabi ni Victor. Umupo si Tilly. Ilang segundo, walang nagsalita. Napansin ni Tilly na ibang itsura ni Victor ngayon. Hindi ito kasing composed tulad ng dati. Parang may iniisip. May gusto sana akong itanong sa'yo, sabi ni Victor. Ano po yan, sir? May nakita ka bang lumang sulat sa bahay na niyo? Biglang tumibok ng malakas ang dibdib ni Tilly. Napatingin siya kay Victor.
Paano niyo po nalaman? Di naman agad sumagot si Victor. Sa halip ay tumingin ito sa mesa. Tsaka dahan-dahang nagsalita. Mahuhulaan niyo ba kung sino si Victor sa buhay ni Tilly? Tignan natin. Paano niyo po nalaman? Kasi ako ang sumulat noon. Parang may huminto sa paligid. Hindi naman agad gumalaw si Tilly. Ano pong ibig niyo sabihin, sir? Huminga ng malalim si Victor bago tumingin sa kanya. Ako ang tatay mo. Hindi agad pumasok sa isip ni Tilly ang sinabi. Parang mali ang narinig niya. Ano po? Ako ang lalaking nang iwan sa nanay mo. Biglang tumayo si Tilly. Hindi po nakakatawa yan, sir. Hindi ako nagbibiro, Tilly. Napatitig si Tilly sa kanya. Unti-unting nagdugtong-dugtong ang lahat sa isip niya. Yung tanong ni Victor noon sa interview. What's your mother's name? Ang kakaibang trato sa kanya. Yung pagtitiwala. Yung mga pagkakataong parang gusto nitong magsalita pero pinipigilan. Matagal ko nang alam. Dagdag pa ni Victor. Noong nag-apply ka pa lang, nabasa kong pangalan ng nanay mo. Alam niyo na pero wala kayong sinabi. Nanginginig na boses ni Tilly. Tumango si Victor. Hindi ko alam kung paano. Natakot ako. Natakot kayo? Napatawa si Tilly pero may luha na sa mata niya. Natakot kayo samantalang kami iniwan ninyo. Hindi naman nakasagot si Victor. Lumapit si Tilly sa mesa. Buong buhay ko hinanap ko ang tatay ko. Sabi niya at pilit pinipigilan ng luha. Ikaw pala. Pero pinili mong manahimik. Napayuko si Victor. Patawad. Hindi niyo alam kung gaano kahirap. Tuloy ni Tilly. Habang naglalaba ang nanay ko sa ilog. Habang wala kaming makain minsan, wala kayo. Tahimik si Victor. Ngayong maayos na ang buhay ko sa kakailalapit. Walang maisagot si Victor. I tried to help you. Mahina nitong sabi. Hindi ko kailangan ng tulong niyo noon. Sagot ni Tilly. Kailangan ko kayo noon. Natahimik ang buong silid. Ramdam ni Tilly ang bigat sa dibdib niya. Hindi lamang galit. Halo iyon ng sakit, tanong at lungkot. Bakit niyo kami iniwan? Tanong niya. Hindi ako handa noon. Sagot ni Victor. Mahina ako. Pinili kong tumakas. Napailing si Tilly. Ang dali niyo pong sabihin. Paglabas ni Tilly sa opisina, hindi niya na tinapos ang araw. Kinuha niya ang gamit niya at umalis ng building. Mainit ang hangin sa labas. Maingay ang kalsada at pareho pa rin ang amoy ng usok at pagkain sa paligid. Pero hindi niya iyon pinansin. Diretso siyang umuwi. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niya ang nanay niya sa kusina. Nay, napalingon naman si Aling Rosa. Ano yan, anak? Lumapit si Tilly. Nay, si Sir Victor. Natahimik siya sandali. Siya po ang tatay ko. Napahawak si Aling Rosa sa mesa. Parang matagal niya nang alam na darating ang araw na to. Alam ko. Mahina nitong sabi. Alam niyo ho. Tumango si Aling Rosa. Pero hindi niyo sinabi. Ayoko lang na masaktan ka. Napaupo si Tilly. Lahat kayo? Nagtatago? Lumapit si Aling Rosa at hinawakan ang balikat niya. Anak, kahit ano pa man ang katotohanan, hindi nagbago ang lahat ng pinagdaanan natin. Napatingin si Tilly sa nanay niya. Ito ang taong hindi umalis. Ito ang lumaban araw-araw. Ito ang taong naglabas sa ilog kahit na may sakit. Hindi ang lalaki nasa opisina. Kinabukasan ay bumalik si Tilly sa opisina. Diretso siya sa HR. I'm resigning, sabi niya at nagulat naman ang HR. Why? Personal reasons.
Maya-maya ay nakaharap niya ulit si Victor. Umalis ka na lang? Tanong nito. Opo. Dahil ba sa akin? Hindi ko kayo manatili dito na isipin na iba na. Kaya ako umangat ay dahil sa inyo. Tahimik si Victor. Gusto kong marating ang lahat ng to sa sarili kong paraan. Tumango si Victor. May offer ako. Tutulungan kita. Hindi na po. Diretso ang tingin ni Tilly. Nung kailangan ko kayo, wala naman kayo. Hindi na nagsalita si Victor. Lumipas ang ilang taon, mas lalo pang umangat si Tilly. Lumipat siya ng kumpanya. Nagsimula ulit. Pero mas matagtag na siya ngayon. Mas marami na siyang alam. Mas sanay na siya sa trabaho. At mas malaki na ang kinikita niya. Naaalagaan niya ang nanay niya. Mas naging maayos ang buhay nila. Isang hapon, nakaupo siya sa labas ng bahay nila. Hawak ang isang tasa ng kape. Tahimik ang paligid. May hangin na dumadaan at maririnig ang mga batang naglalaro sa malayo. May dumating na bisita, si Victor. Mas matanda ng itsura nito ngayon. Lumapit ito. Pwede ba kitang makausap? Tahimik namang tumango si Tilly. Umupo si Victor sa harap niya. I'm sorry, sabi nito. Sa lahat. Hindi naman agad sumagot si Tilly. Matagal siyang nanahimik. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim. Matagal na akong galit, sabi niya. Tumango naman si Victor. Pero hindi na ako bata. Napatingin si Victor. Napatawad na kita. Nanlaki ang mata ni Victor. Pero hindi ibig sabihin na mababalik ang lahat. Oo, sagot nito. Tahimik sila nag-usap. Hindi na tulad ng dati. Mas mahinahon, mas totoo. Pag alas na Victor, bumalik si Tilly sa loob ng bahay. Nandoon ang nanay niya. Nakaupo at nag-aayos ng mga gamit. Nay, tawag niya. Oh, ngumiti si Tilly. Okay na po. Lumapit siya at niyakap ang nanay niya na mas mahigpit, mas totoo. Sa dami ng nangyari sa buhay niya, may isang bagay na hindi nagbago. Kung sino ang tunay na bayani niya. Hindi ang lalaking bumalik, kundi ang babaeng hindi kailanman umalis. At habang patuloy siyang umaangat sa buhay, dala niya ang lahat ng yon. Ang hirap, ang sakit, ang katotohanan. At ang pagmamahal ng isang inang naglabas sa ilog para sa kinabukasan niya. At doon na nga po nagtatapos ang kwento ni Tilly. Grabe din yung pinagdaanan nila ng mag-ina, no? Life was very hard for them. Pero, dahil sa sipag, tiyaga at determinasyon ni Tilly, naabot niya rin ang kanyang pangarap. At hindi lang yon, nakilala niya din ang kanyang tunay na ama. Mga ka-Ate Jane, maraming salamat sa pagsama sa akin. At magkita-kita tayong muli sa susunod pa nating mga kwento. Bye!